Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang ating mga pagpapahinga? At ganoon din ating binabati ang ating mga kapatid, mga kaibigan na nasa ibang bansa na kasama natin sa ating online morning devotion. Ito pong ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ipinagpapatuloy po natin ang mga aral at salita ng Panginoon Diyos sa ating IDJ Level 1, kung saan sa umagang ito ay ating tatalakayin ito pong pamagat na Tara Na, Sumampalataya Part 1. Ng ating mga batayan talata ay ating pong mababasa dito sa dalawang aklat sa banal na kasulatan. Sa una po ay sa Galacia, Kabanatang 5, talatang 1. At ang isa po ay sa Epeso, Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 13. Ayan yung pong basahin ko sa inyo ang mga talata. Galatians 5:1, malaya na tayo dahil sa pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Sa Ephesians 4:12-13, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo
ang iglesia hanggang makamtam natin ang iisang pananampalataya, pagkakaisa sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid at mga kaibigan, marahil marami sa atin dito ang nakakita na ng lighthouse o parola o hindi lamang basta nakita kundi napuntahan at naakyat na itong tinatawag na lighthouse o parola. Ito ay isang structure na nagbibigay ng gabay sa mga sasakyang pandagat. Ito ay nagbibigay ng liwanag na nagmumula sa mga lente noong sinaunang panahon. At maging sa apoy, ito ay nagbibigay ng babala sa mga sasakyang pandagat kung may makakasalubong silang ibang sasakyan o anumang bagay na mababangga nila sa karagatan. Yang layunin po nito kung bakit itinayo ang lighthouse o parola ay upang mapangalagaan ang paglagong trapiko sa pandagat na mga naglalayag sa karagatan. So magiging gabay siya dito sa transportasyong pangdagat. Ito pong lighthouse o parola. Bilang mga Kristiyano ay mayroong espesyal na kahulugan sa atin ang lighthouse. At ito ay inilarawan ang ating Panginoong Hesus bilang gabay, kanlungan at kaligtasan sa lahat ng mga naglalayag at naglalakbay sa kani-kanilang mga buhay. Ang ating iglesia din, tayo bilang mga mananampalataya ay mayroong mga layunin at na layunin ay makapagbahagi tayo o talagang intentionally ay mabahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa ating pong church discipline ay meron po tayong 4 na layunin. Magandang remind ko kayo sa 4 na layunin ito. Ito po ay number 1, maihatid o mailapit ang tao sa Diyos. Number 2, maitaguyod, mapanatili at mapalaganap ang malayang pananampalatayang ebangheliko at pagsambang Kristiyano. Number 3, may pangaral at mapagyaman ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at ang pagmamahal sa sariling bayan. And last, number 4, ay yung mapanatili ang paninindigan ukol sa katapatan, kakayahan, kasapatan ng lahing Pilipino na magsarili sa pagtangkilik sa pamamahala at pagpapalaganap ng iglesia. Kahit ang ating iglesia po ay nagsisikap na isakatuparan ang mga layuning ito upang patuloy na maging relevant sa mundong ating ginagalawan. Sa umagang ito, ang ating patuloy na pag-aaralan ay ito pong point number 1 para sa ating unang bahagi ng ating tinatalakay at ating bibigyan ng pansin. Ito pong dalawa sa layunin ng ating iglesia ay yung maihatid o mailapit ang tao sa Diyos at yung maitaguyod, mapanatili at mapalaganap ang malayang pananampalatayang ebangheliko at pagsambang Kristiyano. Tara na sumampalataya. Napakaganda po ng sinasabi sa ating point number 1. Maihatid ang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Ephesians 4:12-13, man can brought closer to God through Jesus Christ. Ang unang layunin na ito ay tumutukoy sa kaligtasan o salvation. Paliwanag sa ating mga mananampalataya na ang ating pangunahing layunin ay mailapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang wika ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa Ephesians 2:4-5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, biyaya, grasya, pagpapalang mula sa ating Panginoon Diyos. Ito ang mga salitang ginamit sa banal na kasulatan upang ipaliwanag ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos
sa sangkatauhan sapagkat tayo ay nalayo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nang winika po ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso na ang gawain ng ministeryo. At ang gawain ng ministeryo ito ay tumutukoy sa misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao o sa lahat ng bansa. Ang gawain ng ministeryo ay para din sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So tayo po bilang mga mananampalataya, bilang body of Christ, sa ating pag-share ng Word of God mula sa ating mga pananampalataya, makapaglapit tayo ng tao sa pangalan ng ating Panginoon ay nagbubunga ng pagiging matibay ng ating samahan dahil sa pagkilos ng ating mga pananampalataya. Maganda rin po ang patuloy na sinasabi at paliwanag sa ating ng mga talata katulad ng binanggit sa Ephesians chapter 2 mula talataang 13 hanggang 18. Mahaba-haba ang mga talatang ito na aking babanggitin. Na sabi po, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay maging isang bayan na lamang. At sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang anumang alitan. Pinagkasundo sila ng Panginoon Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga ang ating Panginoong Hesus at pinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil at sa inyong mga Hudyo. Sa verse 18, dahil kay Kristo tayo'y kapwa nakalalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Sa ganitong diwa, mga kapatid, tayo mga mananampalataya ay nagsasalo-salo sa ating pagkakakilala kay Kristo tungo sa pagkakaisa bilang mga mananampalataya o yung unity of faith. Ito'y kailangan maabot ng bawat samahan ng mananampalataya at pananampalataya sapagkat ito ay isang positibong impluwensya sa ating lipunan lalo na sa ating ginagalawan. Ang malagong pananampalataya ay magsisilbing panghalina sa sanlibutan katulad po ng lighthouse na magiging tanglaw at gabay sa mga tao upang mailapit sila sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tara na sumampalataya. Tinatawag tayo ng Panginoon Diyos sa iisang katawan upang sama-samang sumampalataya sa Kanya. Ang unang layunin natin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya ay mailapit ang tao sa Diyos. Kinakailangan makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya o unity of faith upang ating maisakatuparan ang layuning ito. At sa ganung diwa ay patuloy nating mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon at ganun din ating papagyaman at dumago ang ating mga pananampalataya, ang ating mga kilos, ang ating kapahayagan ng pagsampalataya sa lahat ng iniuutos at pangako ng Panginoon sa atin. Kapatid, tara na, sama-sama nating pag-ibayuhin ang ating mga pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito at kami ay humihingi sa iyo ng mayamang gabay at iyong pagkalinga, biyaya sapagkat ikaw ang aming matibay na kanlungan na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan maging sa pagpasok sa trabaho, maging sa pagpasok sa paaralan at sa mga kapatid na nananalig sumasampalataya na ang kagalingan ay iyo pong ipagkakaloob. Salamat po Panginoon, patuloy po kaming pagpalain sa buong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po muli sa inyong pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mapalad tayo sapagkat sa buong araw na ito ay napasimulan natin ito mula sa kanyang mga salita. A friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Mayo tayo at maglingkod.